Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung as of 5 a.m. update natin sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Luis. So sa mga ka-update pa lamang po, ito pong Bagyong Luis, ito po ay naging bagyo kagabi, bandang alas 8 ng gabi at ngayon po ay minomonitor na natin. So ito po yung updated as of August 2, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na yung Bagyong Luis, narito po ito sa may silangang bahagi ng Bicol Region. Ang huling lokasyon po nito as of 4 a.m. nasa 295 kilometers silangan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Bahagya po itong lumakas, nasa 55 kilometers per hour yung kanyang lakas. Malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, timog kanluran na medyo mabagal po at nananatili lamang dito nga sa may silangang bahagi po ng Bicol Region. Samantala, mapapansin nyo, meron po tayo isang minomonitor na bagyo. Nasa loob na po kasi siya ng tinatawag Tropical Cyclone Information Domain. So dahil nasa TCI na po ito, simula na po sa pagbibigay natin ng update kay Super Typhoon Dolphin. May lakas po ito na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na sa 230 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling datos natin, patuloy itong kikilos, pa-kanluran, hilagang kanluran, at may posibilidad nga na ito ay dumaan dito sa may northern boundary ng PAR. Medyo may posibilidad po iyon, pero sa ngayon medyo maliit pa naman. Kaya patuloy po nating i-monitor itong bagyong si Super Typhoon Dolphin. Samantala, makikita po natin dito sa ating bansa ngayon, ang nakakapekto ay ang Bagyong Luis na magdadala po ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Habang sa may bahagi nga ng Mindanao ay generally fair weather po ngayong araw pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, inaasahan natin na sa paglapit ng Super Typhoon Dolphin dito sa may northeastern boundary ng PAR, posible pong ma-absorb niya itong bagyong si Luis. Kaya posible po by Wednesday ay maging low pressure area na lamang ito. Makikita niyo po sa ating latest track na patuloy ngang kikilos ang Bagyong Luis pa kanluran, hilagang kanluran. May posibilidad po na medyo lumakas ito by tomorrow, maging isang tropical storm. At kung sakali maging tropical storm, may posibilidad na magtaas tayo ng hanggang tropical cyclone wind signal number 2. Eventually po, kikilos ito pahilaga at posibleng humina maging tropical depression. At kapag lumapit na yung Bagyong Luis, ito po ay magiging isang low pressure area na lamang dahil nga po magiging bahagi na lamang siya ng trough or yung buntot nitong Super Typhoon Dolphin. So inaasahan po natin na patuloy po na makakaapekto itong Bagyong Luis, particular na dito nga sa may silangang bahagi ng Central Luzon at gayon din dito sa may area ng Bicol Region. Maaari itong magdala ng mga pag-ulan at mga pagbugso po ng hangin. Samantala naman, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, particular na po dito sa Polillo Island sa lalawigan ng Quezon, gayon din sa buong lalawigan ng Camarines Norte, sa hilagang bahagi ng Camarines Sur at gayon din sa buong lalawigan ng Catanduanes. Sa mga lugar po na ito kung saan nakataas nga ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, asahan po ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong si Luis. At dahil din sa bagyo, sa ngayon po, may inisyu po tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin na malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide. Partikular na po, ngayong umaga, makakaranas na ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan itong mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at maging sa Catanduanes. Mamayang hapon hanggang sa gabi, mararanasan naman po hanggang malalakas na mga pag-ulan dito sa may area ng Aurora, Quirino, at sa Isabela, kung saan nga po direktang makakaapekto ang Bagyong Luis. Muli po, pinag-iingat po ng Pag-asa sa mga posibilidad po ng mga flash floods and landslides. Bukas naman, araw ng Lunes, inaasahan po natin magsisimula naman yung epekto ng hanging habagat dahil nga po lalapit yung bagyong may Super Typhoon Dolphin, palalakasin nito yung habagat at may epekto pa rin yung Bagyong Luis by tomorrow. Kaya po magiging maulan naman sa may area ng Cagayan at gayon din sa may area ng Isabela at magsisimula po yung epekto ng habagat magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa bahagi naman ng Pangasinan, Zambales at sa amin po dyan sa Bataan. So mag-ingat din po sa mga potensyal na mga flash floods and landslides. Pagdating ng araw ng Martes, magpapatuloy po yung epekto ng hanging habagat
habagat habang kumikilos po pa rin itong bagyong si Super Typhoon Dolphin. Ito po yung magpapalakas ng habagat dito sa ating bansa. At dahil po doon, magpapatuloy ang hanggang malalakas sa mga pagulan sa Pangasinan, Zambales, sa amin po sa Bataan at dito sa Occidental Mindoro. Samantalang ang malaking bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at maging yung Southern Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa araw ng Martes na dulot nga ng hanging habagat. So inasahan po natin, posible po na yung malaking bahagi nga ng Luzon ay makararanas, lalong-lalo na yung western section ng Luzon, ay makararanas sa mga pagulan na dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ni Super Typhoon Dolphin sa mga susunod po na araw. Samantala, meron pa rin po tayong mararanasang mga pagbugso ng hangin. Epekto po ito ng habagat at ng bagyong Luis. Ngayong araw, may mga pagbugso po ng hangin sa Marinduque, southern portion ng Mindoro Province, Romblon, mainland Masbate, Caluya Island, Siquijor, Southern Leyte, Camiguin at Dinagat Island. Samantala, pagdating po ng bukas, araw ng Lunes, hanggang Martes, magkakaroon pa rin hanggang sa malalakas na mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi ng Mindanao, sa Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So mga lugar po na ito, inaasahan po natin na posible po yung mga strong to gale force gust or mga pagbugso nga po ng hangin, kaya mag-ingat po sa mga kababayan natin. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, wala pa tayong naka-issue na gale warning. Pero sa mga lugar kung saan naka-issue po or nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may area ng Bicol Region at sa may silangang bahagi po ng Central Luzon, kabilang na rin po itong sa may Southern Luzon, ay mag-ingat po na kung minsan po magpapalakas yung kung minsan po pag may mga thunderstorm, ay maaaring lumakas po yung pag-alon ng karagatan, lalo na sa may baybay dagat. So mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin. Samantala, ang next update po natin ay mamayang 11 a.m. So patuloy po na sundan ng iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa. Lalo't meron po tayong minomonitor na bagyo ngayon. Ito pong si Bagyong Luis. So sundan po ang Pag-asa sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po tayo sa lagay ng ating panahon. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed Sunday po sa inyong lahat.